ang babala ng Diyos sa mga gumagawa ng kasamaan. Sa 1 Corinto chapter 6 verse 10, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasaking, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga mandarambong ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang magnanakaw ay hindi lamang yung kumukuha ng gamit ng iba. Kasama na dito ang pandaraya, panlalamang at pagsisinungaling para makakuha ng pera o pakinabang. Ayaw ng Diyos ang pagnanakaw dahil gusto niya na tayo ay mamuhay ng may katapatan at malinis na puso. Sa Biblia, sinasabi na dapat tayo magtrabaho ng marangal at tumulong sa kapwa kaysa magnakaw. Mga masasaking. Ang taong masasaking ay laging gusto ng higit pa kahit naaapakan na ang iba. Hindi siya nakakontento at inuuna niya ang pera o material na bagay kaysa sa Diyos. Napaalala ng Biblia na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi ang pagkakaroon ng malinis na puso at pananampalataya sa Diyos. Mga manglalasing. Ang paglalasing ay nakakasira, hindi lang sa katawan, kundi pati sa pag-iisip, pamilya at relasyon sa Diyos. Kapag ang tao ay lulong sa alak, nawawala minsan ang tamang pag-iisip at nakagagawa ng kasalanan. Gusto ng Diyos na maging maayos at malinaw ang ating isip upang makagawa tayo ng tama. Mga mapagtungayaw. Ang mapagtungayaw ay mahilig mang-insulto, manakit sa salita, manira, o manghamak ng kapwa. Masakit ang salitang galit at mapanlait. Kahit walang sugat sa katawan, may sugat naman sa puso. Itinuturo ng Biblia na gamitin natin ang bibig para magbigay ng kabutihan, pagmamahal, at pagpapala sa kapwa. Ang verse na ito ay hindi para lamang takutin tayo, kundi para paalalahanan na may tamang daan na nais ng Diyos para sa atin. Mapagpatawad ang Diyos sa taong nagsisisi at tunay na gustong magbago. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, kaya niya tayong linisin at baguhin. Mga kapatid, ang Diyos ay banal at nais niya tayong mamuhay ng may katotohanan, pag-ibig at kabanalan. Iwasan natin ang kasalanan at piliin ang daang maka-Diyos. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi nasa mundo kundi nasa kaharian ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.